Nagsisimula ang pelikula sa boses na nagkukwento tungkol sa nayon na tinatawag na Burke. Habang ang ibang mga nayon ay pinahihirapan ng mga peste gaya ng daga o lamok, ang kanilang nayon ay may mas malalang suliranin, mga dragon. Karamihan sa mga tao ay umaalis na sa mga ganitong sitwasyon, pero sila ay hindi dahil sila ay mga marangal na lahi ng mga Vikings, kilalang mandirigma na hindi umuurong sa labanan. Madalas ang mga dragon ay dumarating upang nakawin ang kanilang mga alagang hayop. Sa gitna ng kaguluhan, isang binatilyo na nagngangalang Hiccup ang nagnanais na patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng isa sa kanyang mga imbensyon upang pabagsakin ang isang dragon at tuluyang kilalanin bilang isang tunay na Viking. Ngunit bago pa niya makuha ang kanyang imbensyon, nahuli siya ng kanyang ama na si Stoet the Vast, na siya ring pinuno ng tribo. Mariing inutusan siya ni Stoet na umuwi, pero tumakas si Hiccup. Tumakbo siya papunta sa pandayan kung saan siya nagtatrabaho bilang alalay ni Gobber upang kunin ang kanyang imbensyon, pero sinabi lang ni Gobber na bumalik siya sa pag-aayos ng mga sandata. Matapos suriin ang mga uri ng dragon na umaatake sa nayon, inutusan ni Stoet ang mga Vikings na bantayan ang mga alagang hayop at maghanda sa pagdating ng Night Fury, isang bihira at napakamapanganib na dragon na wala pang nakakakita. Samantala, napansin ni Hiccup ang isang grupo ng mga kabataang halos kaedad niya. Sila ang tinatawag na mga Fire Brigade. Kabilang sa grupo ang kambal na sina Roughnut at Toughnut, Fishlegs, Snotlout, at si Astrid, ang matapang at bihasang mandirigmang Viking na lihim na may crush si Hiccup. What? Nagpaalam si Hiccup kay Gobber na hayaan din siyang lumaban upang patunayan ang sarili at mapahanga si Astrid. Ngunit sinabi ni Gobber na si Astrid ay isang tunay na Viking samantalang siya ay hindi nga marunong humawak ng palakol. Iginiit ni Hiccup na gumagana ang kanyang imbensyon, ngunit nang subukan niya ito, pumalpak at nagdulot ng kaguluhan sa pandayan. Sa kabila nito, hindi siya sumuko. Buo ang kanyang loob na pabagsakin kahit isang dragon man lang. Biglang may narinig na kakaibang ungol si Hiccup at naniwala siyang ito na ang Night Fury. Night Fury! Kinuha ni Gobber ang kanyang espada at inutusan si Hiccup na manatili, pero hindi ito sumunod. Palihim siyang lumabas, kinuha ang kanyang imbensyon, at nagpaputok ng lambat sa kalangitan. Come on, show yourself. Tinamaan niya ang Night Fury ngunit agad siyang nakita ng isa pang dragon at hinabol. Nakita ni Stoet ang panganib at agad sinagip ang anak. Buong pagmamalaking sinabi ni Hiccup sa kanyang ama na tinamaan niya ang Night Fury. Ngunit hindi ito ikinatuwa ni Stoet. Sa halip ay pinagalitan pa niya si Hiccup. Sinabing tuwing nakikialam siya ay laging may kapahamakan na nangyayari, lalo pat ninakawan na naman sila ng mga dragon at paparating na ang taglamig. Pagkatapos nito, inutusan niya si Gobber na ihatid pa uwi si Hiccup. Hindi pinalampas ng mga kabataan ang pagkakataong kutsain si Hiccup. Habang pauwi, ibinuhos ni Hiccup kay Gobber ang kanyang hinanakit, na gusto lang niya mapasaya ang ama pero hindi siya binibigyan ng pagkakataong patunayan ang sarili. Samantala, pinangunahan ni Stoet ang isang pagpupulong ng konseho kung saan inihayag ng mga Vikings ang kanilang lumalaking takot sa mga pag-atake ng dragon at pagkawala ng kanilang mga alagang hayop. Pinayapa sila ni Stoet at nangakong malulutas ang problema kapag natuklasan na nila ang pugad ng mga dragon at tuluyang wasakan ito. Pinatatag niya ang loob ng mga Vikings sa paalalang sila ang mga inapo ng pinakamagagaling na mandirigmang tagapuksa ng dragon sa buong mundo. Humarap siya sa matandang tagapayo ng nayon na si Gothi upang humingi ng senyales kung ngayon na nga ba ang tamang panahon para hanapin ang pugad. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Stoet. Inutusan niyang ihanda ang mga bangka. Kasabay nito, hiniling niya kay Gobber na sanayin ang mga bagong recruit dahil siya'y pansamantalang mawawala. Iminungkahi ni Gobber na maraming libreng oras si Hiccup ngayon, at makabubuti kung matututo siyang lumaban sa mga dragon kasama ang ibang kabataan. Ngunit hindi kumbinsido si Stoet na seryoso si Hiccup sa pagiging isang Vikings. Sa huli,
Napapayag din siya ni Gobber na makilahok si Hiccup sa ibang kabataan sa gaganaping pagsasanay. Kinabukasan, palihim na lumabas si Hiccup mula sa bahay at nagtungo sa kagubatan upang hanapin ang Night Fury na pinaniniwalaan niyang tinamaan niya kagabi. Napansin niya ang isang putol na sanga sa daan at sinundan ito. Sa kanyang pagkagulat, natagpuan niya ang Night Fury na nakahandusay at hindi gumagalaw. Dahan-dahang nilapitan ni Hiccup ang dragon habang nakahawak sa kanyang kutsilyo, iniisip na patay na ito, ngunit buhay pa pala. Nang itinaas ni Hiccup ang kutsilyo upang saksakin ito, ipinikit ng dragon ang mga mata nito, waring tinatanggap na ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi ito kinayang gawin ni Hiccup. Sa halip, pinutol niya ang mga lubid at pinalaya ang dragon. Kinagabihan, bumalik si Hiccup sa kanilang bahay at sinalubong ng kanyang ama. Sinabi ni Stoic na isinama na siya sa programa ng pagsasanay sa dragon. Hindi ito gusto ni Hiccup, pero mariin lang na sinabi ni Stoic, panahon na. Ipinabatid din niyang siya'y aalis ng ilang araw. Kinabukasan, nagsimula na ang programa ng pagsasanay sa dragon na kilala bilang Trial of Flame, kung saan hinuhubog ang mga susunod na Vikings at pinuno sa paglaban sa mga dragon. Ilang sandali pa, dumating si Gobber at ipinaliwanag sa mga trainee ang mga pagsubok na kanilang haharapin. Sa pagtatapos ng Trial of Flame, ang makakakuha ng pinakamataas na marka sa lahat ng yugto ay pagkakalooban ng karangalang pumatay ng dragon sa harap ng buong nayon. Pinalabas ni Gobber ang isang nakakatakot na gruesome grunkle at sinabihan ang mga kabataan na kumuha ng mga kalasag. Ang unang pagsubok ay tungkol sa depensa at kaligtasan. Inutusan niya silang gumawa ng malalakas na ingay dahil ang malalakas na tunog ay nakakagulo sa grunkle at nagpapahina ng pandaman nito. Madaling na-eliminate ang kambal. Kasunod nito, sina Fishlegs at Snotlout ay natalo rin. Tanging sina Hiccup at Astrid na lang ang natitira. Habang matapang na ipinaglalaban ni Astrid ang kanyang posisyon, no-distract si Hiccup sa paghangang pagmasdan siya. Dahil dito, mahigpit na sinermonan ni Gobber si Hiccup, pinaalalahanan itong laging papatayin ng mga dragon ang sino mang makita nila. Nalito si Hiccup sa narinig, nagtataka kung bakit hindi siya pinatay ng Night Fury nang may pagkakataon ito. Dahil gusto niyang malaman ang sagot, bumalik si Hiccup sa gubat at nakita ang Night Fury sa isang hukay, pilit na lumilipad ngunit bigong makalipad. Dahil sa kuryosidad, nagsimula siyang iguhit ang dragon. Napansin niyang nawawala ang isa sa mga palikpik sa buntot nito. Habang nalulungkot siya para rito, nahulog niya ang kanyang lapis na agad ikinaalerto ng dragon. Kinagabihan, tinipon ni Gobber ang mga trainees at pinaalalahanan silang pag-isipan ang kanilang mga pagkakamali sa training. Sumali si Hiccup sa grupo. Pagkatapos ay inilabas ni Gobber ang aklat ng mga dragon, isang aklat na naglalaman ng masusing impormasyon tungkol sa bawat kilalang uri ng dragon. Mukhang walang interes ang mga kabataan, maliban kina Astrid at Fishlegs na nabasa na ang buong aklat. Matapos umalis ang iba, lumapit si Hiccup kay Astrid at biglang sinabi na baka mali ang lahat tungkol sa mga dragon, na maaaring hindi sila ganoon kamapanganib tulad ng iniisip ng lahat. Nagalit si Astrid sa kanyang pananaw, sinasabing maraming pinatay ang mga dragon sa kanilang lahi kaya't layunin niyang lipulin ang lahat ng dragon at maging pinuno balang araw. Stay out of my way, Hiccup. Maya-maya, binuklat ni Hiccup ang aklat ng mga dragon at pinag-aralan ng iba't ibang uri at kapangyarihan ng mga ito. Napansin niyang halos bawat pahina ay may babala na ang bawat dragon ay lubhang mapanganib. Nang dumating siya sa seksyon tungkol sa Night Fury, nabigla siya dahil blanko ito. Walang nakatala tungkol dito. Samantala, sina Stoic at ang ibang mga Vikings ay naglalayag sa gitna ng makapal na ulap, papalapit sa pinaniniwalaan nilang pugad ng mga dragon. Bigla silang sinalakay ng isang malaking grupo ng mga dragon sa gitna ng dagat na naging sanhi ng kaguluhan sa misyon. Balik sa nayon, ikalawang araw na ng Trial of Flame. Sa araw na ito, makakaharap ng mga kabataan ang isang napakadelikadong Nether. Binalaan sila ni Gobber na mabilis at agresibo ang dragon na ito. Pinayuhan niya silang hanapin ang blind spot nito. Habang sumasalakay ang dragon, napahamak si Hiccup. Napansin ito ni Astrid at agad siyang sinagip. Matapang niyang hinarap ang Nether at sa huli ay naibalik ito sa hawla. Pagkatapos, hinarap niya ang grupo at pinayuhan silang seryosohin na ang pagsasanay. Kinahapunan, muling dinalaw ni Hiccup ang Night Fury.
Inalok niya ito ng isda. Sa simula ay nag-aalangan ang dragon, pero nang itinapon ni Hiccup ang kanyang kutsilyo upang ipakitang wala siyang masamang balak, tinanggap ito ng dragon. Napansin ni Hiccup ang naiuurong na mga ngipin nito kaya't pinangalanan niya itong Toothless. Ilang saglit pa, dinura ni Toothless ang ulo ng isdang hindi nito kinain. Inisip ni Hiccup na kailangan niyang kainin ito upang makuha ang tiwala ng dragon, kaya't may pag-aalinlangang nilunok niya ito. Pinanood siya ni Toothless, halatang natuwa. Pagkatapos, kumubli ito sa isang sulok at mukhang komportable na sa presensya ni Hiccup. Pagsapit ng gabi, nagising si Toothless at nakita si Hiccup na nandoon pa rin, gumuguhit sa buhangin. Kumuha ng sanga sa malapit si Toothless at ginaya siya. Pagkatapos, dahan-dahang lumapit si Hiccup at mahinahong hinaplos ang ilong ni Toothless. Habang palubog ang araw, ikinukwento ni Gobber ang kanyang mga karanasan sa mga trainees, kung paano siya nawalan ng kamay at paa dahil sa mga dragon. Payo niya, puntiryahin ang buntot at pakpak ng dragon, dahil kapag hindi na ito makalipad, tiyak na talo na ito. Na-realize ni Hiccup na ito pala ang dahilan kung bakit hirap makalipad si Toothless, dahil kulang ang palikpik nito sa buntot. Kaya naman, nagsimula siyang magdisenyo ng isang mekanikal na palikpik para sa buntot ni Toothless. Kinabukasan, dinalhan muli ni Hiccup si Toothless ng iba't ibang uri ng isda para sa almusal. Ngunit nang makita ni Toothless ang isang igat, bigla itong umurong sa takot kaya't agad itong itinapon ni Hiccup palayo. Habang abala si Toothless, ikinabit ni Hiccup ang bagong buntot na palikpik sa kanya. Nang subukan ito ni Toothless, matagumpay siyang nakalipad muli. Pinanood siya ni Hiccup na may paghanga at tuwa. It's working! Okay. Ngayon, panahon na para sa ikatlong yugto ng Trial of Flame. Sa pagkakataong ito, ang mga kabataan ay kailangang harapin ang nakapangingilabot na Zippleback, isang dragon na may dalawang ulo. Ipinaliwanag ni Gobber ang taktika nito, ang isang ulo ay bumubuga ng gas, habang ang isa naman ang nagpapaliyab. Dagdag niya pa, kapag nabasa ito, hindi ito makalilikha ng apoy. Nang magsimula na ang pagsubok, umatake na ang dragon. Nagulat ang lahat ng mapa-atras ni Hiccup ang dragon. Ang hindi nila alam, gumamit si Hiccup ng igat upang takutin ang dragon. Sa mga sumunod na araw, gumawa si Hiccup ng bagong mga kagamitan upang mas mapadali ang kanyang pagsakay at paggabay kay Toothless. Habang sila'y sabay na nagsasanay sa paglipad, lalo pang tumibay ang kanilang ugnayan. Gayunpaman sa kanilang paglipad, nawalan sila ng balanse at bumagsak sa isang parang napuno ng mga dandelions na naging sanhi ng pagbahing ni Toothless. Dito, nagkaroon muli ng ideya si Hiccup. Sa susunod na yugto ng Trial of Flame, habang abala ang iba pang kabataan sa pakikipaglaban sa isang grunkle, ginamit ni Hiccup ang mga dandelions upang bumahing ito. Kinahapunan, nadiskubre ni Hiccup na kapag kinamot ang isang partikular na bahagi ng leeg ni Toothless, ito'y agad na natutulog. Sa muli nilang laban kontra sa Nadder sa isang susunod na yugto, ginamit ni Hiccup ang kaalamang ito upang ilihis ang atensyon ng dragon at muling napanalunan ang hamon. Dahil dito, si Hiccup ay naging sentro ng atensyon. Nagsimulang humanga sa kanya ang ibang kabataan, maliban kay Astrid na nagsimula ng maghinala sa kanya. Patuloy si Hiccup sa pag-eeksperimento kay Toothless at sinimulan niyang gamitin ang mga taktika sa kanilang mga pagsasanay. Sa panibagong Trial of Flame, gumamit si Hiccup ng sinag ng araw upang dahan-dahang hulihin ang isang maliit ngunit mabilis na dragon na tinatawag na Terrible Terror. Kinagabihan, palihim na sinundan ni Astrid si Hiccup upang alamin kung ano ang kanyang itinatago, ngunit bigla itong nawala sa kanyang paningin. Samantala, bumalik na si Stoic sa nayon na may kakaunting barko at maraming sugatang Vikings. Bilang pampalubag loob, binanggit ni Gobber ang likas na galing ni Hiccup sa pagpapaamo sa mga dragon, at na ito'y usap-usapan na sa buong nayon. Samantala, si Hiccup ay gumawa ng detalyadong manual upang mas maayos na magabayan si Toothless. Ngunit habang lumilipad sila, hindi ito naging epektibo. Position 3. Come on, bud. Mine! Cheat, cheat! Dahil sa pagkainis, nagpasya na lamang si Hiccup na pagkatiwalaan ang kanyang instinct. Sa kanyang pagkagulat, naging mas maayos ang kanilang paglipad at napagtanto niyang natututo na siyang sakyan si Toothless ng natural. Kinagabihan, dumalaw si Stoic sa pandayan ni Gobber na lubos na ikinagulat ni Hiccup, inaasahan ang karaniwan nitong saway. Ngunit sa halip, ginawa ni Stoic ang isang bagay na hindi pa niya nagawa noon.
Napaka-proud niya bilang ama at sabik daw siyang masaksihan si Hiccup na pumatay ng isang dragon. Pero hindi niya talaga nauunawaan ang pananaw ni Hiccup tungkol sa mga dragon. Ibinigay niya kay Hiccup ang isang helmet ng Vikings na ginawa mula sa dating armor ng kanyang ina, isang bagay na may malalim na kahulugan. Kinabukasan, sumapit ang huling yugto ng Trial of Flames. No more of your tricks. I'm taking Top Slayer today. Masiglang sinusuportahan ng mga magulang ni Astrid ang kanilang anak, ngunit sa kanyang pagkadismaya, napaamo na ni Hiccup ang dragon kaya natalo na naman si Astrid. Pagkatapos, oras na para ideklara ang susunod na Dragon Slayer ngayong taon. Nagulat ang lahat ng pinili ni Elder Gothi si Hiccup bilang nagwagi sa pagsasanay, at dahil dito, sa wakas ay makakapatay na siya ng dragon bukas bilang kanyang huling pagsusulit, isang bagay na hindi niya ikinasiya. Ayaw niyang pumatay ng dragon, kaya't nagpa siyang tumakas kasama si Toothless. Ngunit palihim siyang sinundan ni Astrid at natuklasan ang katotohanan. Tinanong siya ni Astrid kung sino ang nagtuturo sa kanya o kung ano ang itinatago niya. Biglang lumabas si Toothless at sinubukang atakihin si Astrid, ngunit pinakalma ito ni Hiccup at sinigurong kaibigan niya si Astrid. Tumakbo si Astrid, ngunit bago pa siya makalayo, dumating si Toothless at Hiccup at dinala siya sa tuktok ng bundok. Doon, nakiusap si Hiccup kay Astrid na bigyan si Toothless ng pagkakataon para ipakita na hindi siya mapanganib. Bagaman nag-aatubili, sumakay si Astrid kay Toothless. Lumipad ang dragon papunta sa kalangitan, na parang wala sa kontrol sa simula at hindi sumusunod sa utos ni Hiccup. Ngunit nang humingi ng tawad si Astrid, lumambot si Toothless at mahinahon na lumipad sa ibabaw ng mga ulap. Inamin ni Astrid na naniniwala pa rin siyang mapanganib ang mga dragon, pero tinanggap din niyang kakaiba si Toothless. Gayunpaman, pinaalalahanan niya si Hiccup na kinabukasan, inaasahan ng buong nayon na papatayin niya ang isang dragon. Sinabi ni Hiccup na baka pwede nilang kumbinsihin ang nayon na huwag pumatay ng mga dragon, pero tinutulan ito ni Astrid. Ipinaalala niyang ninanakaw ng mga dragon ang kanilang pagkain, sinusunog ang kanilang mga tahanan, at kumikitil ng buhay. Bigla nilang napansin ang isang kawan ng mga dragon na lumilipad at tila may iisang patutunguhan. Di nagtagal, nakarating sila sa pugad ng mga dragon, isang apoy na malalim at parang bangin. The dragon's nest. Oh, what my dad wouldn't give to find this. Pinanood nila habang inihuhulog ng mga dragon ang mga nakaw na hayop sa kailaliman. Sa kanilang pagkabigla, isang dambuhalang dragon na kulay pula ang lumabas mula sa apoy. Kinain nito ang isa sa mga mas maliit na dragon bilang parusa, na nagpakitang ito ang tunay na may kontrol. Napagtanto ni Hiccup at Astrid ang katotohanan, nagnanakaw lang ng pagkain ng mga dragon dahil pinipilit silang paglingkuran ang reyna nila. Sinabi ni Astrid kay Hiccup na kailangan nilang sabihin ito kay Stoic kaagad, ngunit pinigilan siya ni Hiccup. Kapag ginawa natin yun, mapapahamak si Toothless. Kinabukasan, dumating na ang matagal nang hinihintay na tradisyon ng nayon. Ang pagpatay ng bagong Dragon Slayer sa dragon. Ngunit balisa si Hiccup, naguguluhan kung alin ang tama, ang tuparin ang inaasahan sa kanya o sundin ang kanyang konsensya. Sumama si Astrid sa kanya. Sinabi ni Hiccup na huwag na siyang makialam, at kung sakaling mabigo ang plano niya, ayaw niyang mawalan ng respeto si Stoic kay Astrid dahil sa kanya. Pumasok si Hiccup sa arena. Nag-ingay ang mga tao, sinigaw ang pangalan niya sa sobrang pananabik. Kinuha niya ang isang kalasag at maliit na kutsilyo habang hinihintay ang paglabas ng halimaw na dragon. Sa simula, tinangkang tumakas ng dragon, ngunit nang makita si Hiccup, dahan-dahang lumapit ito sa kanya. Inihulog ni Hiccup ang kanyang mga sandata at mahinahon na kinausap ang dragon. Nakita ito ni Stoic, at sa pagkabigla, inutusan si Gobber na itigil ang laban. Dahil sa biglang panghihimasok, nagwala ang dragon. Sa malayo, narinig ni Toothless ang sigaw ng dragon at agad siyang lumipad papunta sa arena. Tumakbo si Astrid papasok ng arena para tulungan si Hiccup, kahit sumigaw si Stoic na wag. Bago pa umatake ang dragon, sumulpot si Toothless at iniligtas si Hiccup. Ngunit sa takot ng mga taga-nayon, pinagtulungan nilang salakayin si Toothless.
Dumating si Stoic at hinarap ang Night Fury. Naglaban sila, ngunit mabilis na nanaig si Toothless hanggang sa nakiusap si Hiccup na tumigil siya. Tumigil nga si Toothless, kaya't naipuwersa siyang hulihin ng mga Vikings. Nakiusap si Hiccup sa kanyang ama na palayain si Toothless, ngunit nagalit si Stoic. Ipinaalala niyang kinuha ng mga dragon ang kanyang asawa at pumatay ng daan-daang Vikings. Ngunit naging matatag si Hiccup. Aniya, sila rin ay nakapatay ng libo-libong dragon at nagtatanggol lamang ang mga ito sa kanilang sarili. Sa gitna ng pagtatalo, nakapagbitaw si Hiccup ng lihim na may reyna ang mga dragon sa isang tagong pugad at kapag hindi nila ito nabibigyan ng sapat na pagkain, pinaparusahan sila. Nagulat si Stoic, tinanong niya kung nakita ni Hiccup ang pugad. Inamin na ito ni Hiccup at sinabi pang nakarating lang siya roon sa tulong ni Toothless. Just listen to me! You're not my son. You're not one of us. Agad inutusan ni Stoic ang mga Vikings na ihanda ang mga barko. Isinama si Toothless kahit ayaw niya. Kalaunan, natagpuan ni Astrid si Hiccup na labis na nagi-guilty. Sinabi niya na hindi niya sinasadyang maibunyag ang pugad ng mga dragon, at tinanong si Astrid kung dapat nga ba niyang pinatay na lang si Toothless noong una pa lang. Tinanong naman siya ni Astrid, bakit hindi mo ginawa? Inamin ni Hiccup na mukhang takot na takot din si Toothless noong panahong iyon, at nakita niya ang sarili kay Toothless bilang isang duwag. I wouldn't kill him because he looked just as frightened as I was. I looked at him. I saw him myself. Bet he's really frightened now. What are you gonna do about it? Probably something stupid Well, you've already done that. and something crazy. Samantala, muling naglayag sina Stoic at ang fleet ng mga Vikings papasok sa makapal na hamog. Hindi kumbinsido si Gobber na magiging iba ang kalalabasan ngayon, pero buo ang paniniwala ni Stoic na mananalo na sila sa pagkakataong ito. Balik sa nayon, lumapit si Hiccup sa ibang kabataan upang humingi ng tulong. Nagpasya silang iligtas ang mga Vikings at si Toothless. Ngunit dahil nakaalis na lahat ng mga barko, nagmungkahi si Hiccup ng isang matapang na plano, sasakyan nila ang mismong mga dragon na dati nilang sinanay para labanan. Samantala, narating ni Stoic ang pugad. We're here. Back to hell! Habang sumusulong sila, nagsiliparan ang lahat ng mga dragon. Is that it? Biglang yumanig ang lupa. Isang napakalakas na ungol ang umalingaw-ngaw. Lumitaw ang Dragon Queen. Agad na inutusan ni Stoic ang lahat na umatras at maghanap ng ligtas na lugar. Nagbuga ng naglalagablab na apoy ang reyna. Sinusunog ang mga barko. Dumating sina Hiccup at ang mga kabataan sakay ng kanilang mga dragon. Agad na inorganisa ni Astrid ang grupo. Inutusan niya sina Fishlegs at Snotlout na hanapin ang mga kahinaan ng dragon at gumawa ng malalakas na ingay. Samantala, inutusan ng kambal na lalong galitin ang reyna. Nakita ni Hiccup at Astrid si Toothless na nakagapos sa tanikala. Inihulog ni Astrid si Hiccup sa nasusunog na barko upang subukang palayain si Toothless. Natuklasan ni Fishlegs na walang blind spot ang reyna. Sa mga sandaling iyon, nahulog si Snotlout mula sa kanyang dragon at lumanding mismo sa ulo ng reyna, sinusubukang iligaw ang atensyon nito. Keep moving, come on! Is that my kid? What's wrong? Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naitulak sa dagat ang barko kung nasaan sina Hiccup at Toothless. Sinubukan ni Hiccup na sagipin si Toothless, ngunit lumubog siya. Hanggang sa... Look up! I'm proud to call you my son. Iniligtas ng kambal si Snotlout habang matapang na inaliw ni Astrid ang reyna. Eyes on me! Nang maipit ang buntot ng kanyang dragon, tumalon siya diretso sa bibig ng reyna upang ito'y mailigtas. Sumulpot si Toothless at iniligtas si Astrid sa huling sandali. Lumipad ng mataas sina Hiccup at Toothless.
Okay, time's up. Hold, Toothless! Just a little bit longer! No! Tumahimik ang paligid. Nagtipon-tipon sina Stoic at ang iba pa sa paligid ni Toothless na nakahandusay. I'm so sorry. Nagsimulang magluksa si Stoic para sa kanyang anak hanggang sa dahan-dahang binuklat ni Toothless ang kanyang mga pakpak. Hindi makapagsalita si Stoic sa tuwa. Nagpasalamat siya kay Toothless. Thank you for saving my son. Ilang araw ang lumipas, nagkamalay na si Hiccup. Nang makita siya ni Toothless, agad itong tumayo sa tuwa. Napagtanto ni Hiccup na nawala ang kanyang kaliwang binti. Ngunit marahan siyang tinulak ni Toothless na parang sinasabing nariyan siya para sumuporta. Pagbukas ni Hiccup ng pintuan, isang kamanghamanghang tanawin ang bumungad sa kanya. Lumilipad na ngayon ang mga dragon sa kalangitan ng Berk, malayang nakikihalubilo sa mga taga-nayon. Lumapit si Stoic at ngumiti. Biniro niya na dahil wala na silang mga barko, mainam na pamalit ang mga dragon. Lumabas si Astrid at hinalikan si Hiccup. Sumunod si Gobber na may dalang sorpresa, isang bagong buntot para kay Toothless, espesyal na idinisenyo upang umangkop sa prosthetic leg ni Hiccup, kaya't posible na ulit silang makalipad ng magkasama. At sa muling pagtibay ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga Vikings at mga dragon, sabay na lumipad sina Hiccup at Toothless sa langit. We have Dragons!